valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with
never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place, your heart. Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po Good sa morning bawat po. isa sa atin.
And maraming salamat sa mga nakaantabay po dyan sa ating live. Yung mga nakaabang, mga maagang gumising na nasa ating pong Facebook Live. Good morning po sa inyo pong lahat. And muli, every Tuesday, ito pong devotion na to ay para sa mga high schoolers. And of course, para sa ating lahat. Yan, tayong mga members ng ating church. At bago po kami magsimula, ay gusto lamang po naming mabati kayo isa-isa. And sa umaga pong ito. Yan ang mga dito, live viewers natin. At babati muna natin sila isa-isa. Yan, sige pong pakibati mo nga yung mga nag-comment dyan na mga members natin. Diyan po si Sir Gilbert Hofer. Good morning po. Kay Ma'am Heidi Sanet. Morning Good po. morning po. Kay Sir Bore. Good morning po. Morning, sir. Sir Digno. Good morning po. Kay Ma'am Emilia Wayaway. Good morning. Morning, Ma'am Emilia. Ma'am Rolene Sanet. Good morning po. Kay Ma'am Mercy Katcho. Good morning po. Morning po. Kay Ma'am Joyce. Good morning po. Sister Rochelle. Good morning po. Kay Ma'am Julian Bulyago. Good morning po. And morning, ma'am. Kay Sir Ariel Pumecha. Good morning po. Sir Ariel, good morning, sir. Yan, si Ma'am Myra. Good Ma'am morning. Myra. Morning, ma'am. Ma'am Tin. Good Si Ma'am morning Tin. po. Good morning, Ma'am Tin. Sir Edgar. Good morning po. Sir Edgar. Ma'am Nelda. And si Ma'am Nelda. Yan. Again, good morning po sa inyo pong lahat. And then of course, andito rin yung mga ibang high schoolers po natin. Dito po dito mga live audience po natin. And tuloy-tuloy na po tayo. At ang ating patuloy na pinag-uusapan ay still about discipleship, about soul winning. About soul winning. Last time, nabanggit ko nga po sa inyo na isa sa kailangan natin na para tayo po ay maging isang soul winner at tayo po ay gamitin ng Diyos in discipleship ay kung maalala po ninyo, aking po nabanggit is we need compassion. No? Kailangan natin ng compassion. Kailangan natin ng katulad ng puso ng Panginoon Kristo. Yan. Ito po dapat yung magtutulak sa atin. Ito yung magsasabi sa atin na kaya kinakailangan natin mag-soul winning. Kaya kinakailangan natin silang dalhin dito po sa bahay-sambahan. Kaya natin kinakailangan na turuan sila and i-disciple ay yung mga nasharean natin, yung mga nadala natin dito sa church, mga nabaptize. Yan. At ang kailangan natin ay yung compassion po sa ating pong puso. And gusto ko lamang rin pong i-share sa inyo na ito pong ginagawa natin, na soul winning and discipleship. Ay tandaan po natin na ito po ay trabaho po natin ito po sa Panginoon. It is our responsibility sa Diyos. Okay? Kasi ito po it is God's business. Maalala nyo, nabanggit na ating pastor that soul winning, discipleship is God's business. Okay? We are, alam nyo, tandaan po ninyo bilang isang Kristiyano, we are also engaged in a business. Okay? Kaya nga tandaan po ninyo na kapag ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay idinagdag ng Diyos sa kanya simbahan, meron po tayong trabaho. Okay? Meron tayong trabaho. Meron tayong responsibilidad na dapat po nating gawin. Dapat po nating gampanan. And that is soul winning and discipleship. And again, it is the Lord's work. It is God's business. Right? Ginagawa po natin ito para sa Diyos, para sa Panginoon, hindi po para sa tao. Tandaan po natin yan. Okay? Ito po ay gawain na para sa Diyos. Okay? Kaya nga po dito sabi ng Bible sa Acts chapter 1 in verse number 8. Okay? Acts chapter 1 in verse number 8. Okay, ano sabi po ng Bible dito? But ye shall receive power. Okay? But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of
the earth. Okay, so makikita po natin dito, in soul winning and discipleship, we need compassion, we need love, and makikita natin po dito that we need God's power in soul winning and discipleship. Okay? Mula po sa verse is that we need God's power in soul winning and discipleship. Okay? And mamaya po iisa-isahin ko ano yung sinasabi dito ng Bible na power or this miraculous power na sinasabi ng Bible dito that we receive. Okay? Tinanggap po natin ito. Okay? So sinasabi ng Bible, after that the Holy Ghost is come upon you. Ano ang sabi ng Bible po? Pag tinanggap natin ang Panginoon Kristo, we are sealed with the Holy Spirit of God. Okay? Nasa atin na po nakatira ang Holy Spirit. Okay? Tandaan po natin yan. Kaya nga, nasa atin, kasama natin ang Panginoon. Lagi, kasama natin lagi ang Diyos. And that is the third person of the Godhead, which is the Holy Spirit, the Holy Ghost. Okay? Kaya nga, ano sabi po ng Bible? Simula nang tinanggap mo ang Panginoon Kristo, our body is the temple of God. Okay? Our body is the temple of God. Nandito na ang Diyos. Okay? Nakatira na ang Panginoon sa atin, which is the Holy Spirit. And ano sabi ng Bible? It is either napapasaya natin ang Diyos or we are grieving the Holy Spirit. Okay? Laging dalawa lamang po yan. It's either napapasaya natin ang Diyos sa araw-araw na ginagawa natin or napapalungkot natin. Okay? Tandaan po natin, hindi na po. During those times, kasama pa ng mga apostles, disciples, ang Panginoong Jesucristo. Okay? Pero simula nung umakyat na ang Panginoong Jesucristo sa langit, nangako ang Diyos na lagi pa rin nating makakasama ang Panginoon sa presensya in the person of the Holy Spirit. Kaya ito ay tumira sa atin, nasa sa atin. And again, brethren, and especially mga high schoolers, dalawa lang lagi yan. It is either napapasaya mo ang Panginoon sa araw-araw or napapalungkot mo ang Diyos. Okay? Tandaan natin that we have the Holy Ghost, we have the Holy Spirit, and nung tinanggap natin ang Panginoon Kristo, nung nasa atin ng Holy Ghost, ano yung ating na-receive? Ano sabi ng Bible? We received power. Okay? We receive power. And again, in soul winning and discipleship, napakalaga po na maintindihan natin that all that we need is the power of God. Okay? When we say power, and isa-isahin ko po anong ibig sabihin pag yung sinasabi dito ng power or this miraculous power na binanggit po dito sa verse na ito. Okay? This power or this miraculous power, it means unang-una is ability. Okay? Ability. Pag sinabi po nating ability, ay kakayanan or kakayahan. Kakayahan, ito yung abilidad or galing. Yan po ang ibig sabihin. Pag sinabi nating power dito, it means ability. Ibig sabihin kakayahan. Ibig sabihin abilidad. O ito yung kagalingan. Galing. Tandaan mo, high schooler, tandaan po natin mga members, in soul winning and discipleship, it is, ang kailangan natin is not our ability, hindi yung iyong kakayanan, hindi yung iyong abilidad, hindi yung iyong galing. Okay? But the one that is of God. Okay? Kundi yung power, yung ability, yung kagalingan, yung kakayanan na nanggagaling sa Diyos. Okay? Kaya nga ano sabi ng Bible, we receive power after that we receive the Holy Ghost. Okay? Hindi sinasabi ito nung wala pa tayong Kristo, kundi after. Pagkatapos natin tanggapin ang Panginoon Kristo, ano ang meron sa atin? Ano ang binigay ng Diyos sa atin? Power, galing, kakayahan, abilidad. Okay? To what? To share the gospel, to disciple. O kaya nga, nasa iyo yung kakayanan. Nasa atin yung galing. Bakit nasa atin ang Panginoong Jesucristo? O kaya nga, high schooler, hindi mo pwedeng sabihin na, hindi kasi ako marunong, hindi kasi ako magaling eh. O kaya hindi ako mapag-soul winning. Hindi ka nga magaling, pero
ang kagalingan ay nanggagaling sa Diyos. Hindi mo kailangan ng galing mo. Hindi mo kailangan ng kakayanan mo. Okay? Ano sabi ng Bible dito? Example, si Moses, nang ginamit siya ng Panginoon. Makikita po natin ito in Exodus chapter 3. In verse number 11 to 14. Exodus chapter 3. In verses number 11 to 14. Ito yung time na ginamit po ng Panginoon Christ, ng Diyos si Moses. Kasi nakita ng Diyos na yung Israelites ay under the bondage ng Egypt. Okay? And ito po'y tinawag niya si Moses. Okay? Sabi ng verses number 11, and Moses said unto God, ay tinawag na po ng Diyos si Moses. Maalala niyo po yung burning bush? Okay? Na time na kinausap po ng Diyos si Moses sa burning bush. Ayan ang sabi ni Moses. And Moses said unto God, who am I? Sabi niya, sino ba ako? That I should go unto Pharaoh. Na siya ay lalapit kay Pharaoh. Okay, si Pharaoh, siya yung, kumbaga, siya yung pinakamataas sa Egypt. Okay? And that I should bring forth the children of Israel out of Egypt. Sabi niya, sino ba ako? And he said, certainly I will be with thee. And this shall be a token unto thee that I have sent thee. Pero ano sabi ng Diyos? Ako ay kasama mo. At ako ang magpapadala sa iyo doon. Ako ang gagamit sa iyo doon. When thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain. And verse number 13, and Moses said unto God, behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, the God of your fathers had sent me unto you, and they shall say to me, what is his name? What shall I say unto them? Okay, ano po sabi ni Moses? Na pag umarap na ako kay Pharaoh sa mga Egyptians o na para kunin yung mga Israelites, ano ang sasabihin ko? Kaninong pangalan? Ano sabi ni Moses? Ano ang sasabihin ko? Ay, hindi niya alam yung sasabihin niya. Pero ano sabi ng Diyos? And God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Okay? So, ang Diyos ang nagsabi kung ano ang sasabihin ni Moses, ano sabi ng Panginoon. Sabihin mo, I am that I am na nagpapunta sa'yo. Nagpapunta sa'yo para kunin yung mga Israelites. Okay? Tandaan niyo po, si Moses, so makikita natin that the ability that we need to speak of God, to speak of the things of God, ay nanggagaling rin sa Diyos. Again, it is the power of God that we need. Okay? Para tayo ay makakapagsabi, makakapag-share ng mga bagay-bagay na para sa Panginoon. Okay? To share the word of God, we need the power of God. Katulad ni Moses. Okay? Again, hindi yung kagalingan mo, hindi yung kakayanan mo, hindi yung iyong abilidad. Si Moses, lumaki yan sa Egypt. And during those times, Egypt po ay napaka-advanced yan when it comes to knowledge. Okay? Mayaman po ang Egypt, bansang Egypt. Okay, so therefore si Moses ay may alam yan. Matalino yan. Doon siya nag-aral. Doon na po siya tumanda si Moses. Okay? So therefore, meron niyang abilidad. Magaling si Moses. Okay? Matalino si Moses. Pero pagdating sa Diyos, hindi po kasi ang kagalingan natin ang kailangan. Okay? Hindi po ang kakayanan natin ang kailangan. Hindi po ang ating abilidad ang kailangan. In order for us, again, to speak of the things of God, we need the power of God. We need God's ability. Ang kailangan po natin ay yung abilidad, yung galing, yung kakayanan na nanggagaling sa Diyos. Hindi pinag-uusapan kung, again, mga high schoolers, nag-aaral pa lang kayo sa school ninyo. Pero, alam nyo ba, na pwede na kayong gamitin ng Diyos to share the gospel
to share the Word of God. Hindi mo na kinakailangan pa magtapos sa kolehiyo. Hindi mo na kinakailangan magkaroon pa ng mataas na posisyon sa pagtatrabaho para ikaw ay gamitin ng Panginoon. Habang ikaw ay high schooler pa, pwede ka nang gamitin ng Diyos. Di ba? Hindi mo ba alam na habang high schooler ka, ginagamit ka na ng Diyos, nakakapag-share ka ng salita ng Diyos, daig mo pa yung mga nagtatrabaho sa labas na hindi naman nakakapag-share ng salita ng Diyos. And again, hindi po kagalingan ng tao ang kailangan natin when it comes to sharing the gospel. When it comes to soul winning and discipleship, it is God's power. It is God's ability that we need, na kailangan natin. And sabi ng Bible, tinanggap mo yan, nasa iyo yan. After that we receive the Holy Ghost, nasa sa atin yan. Ang kailangan mo lang ay gamitin yung galing na ibinigay ng Diyos sa'yo. Yung kakayanan na ibinigay ng Diyos sa'yo to share the gospel. To speak of the gospel, katulad ni Moses, hindi niya alam yung sasabihin niya. Pero nasabi ng Bible, ang Diyos ang nagsabi kung ano sasabihin niya. Ganun rin po tayo. Ang Diyos ang magtuturo sa atin kung ano ang sasabihin natin. Kung paano tayo mag-share ng gospel. Hindi tayo magaling, pero ang Diyos natin magaling. Ang Diyos ang magbibigay ng sasabihin natin sa mga tao. Ano sabi ng Bible dito? Colossians chapter 4. Mag-open kayo ng Bible ninyo. Buksan nyo para makita ninyo. Colossians chapter 4 in verse number 3. Sabi po ng Bible dito, without praying also for us, that God would open unto us a door of utterance. A door of utterance. Ano po ibig sabihin when we say, ano yung sinasabi ng Bible dito na utterance? Utterance speaks of speech. The words or sayings of God. Yung mga salita ng Diyos. To speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds. Sino po ang magbibigay sa atin ng sasabihin? Sino magbubukas sa atin ng pintuan kung ano yung sasabihin natin? It is God. Ano yung sasabihin natin? To speak the mystery. When we say mystery, it means it is a secret, something hidden. Kaya nga alam nyo ba, yung gospel, it is a mystery. It is a mystery sa mga taong walang Diyos. Sa mga taong walang Kristo. Kaya nga tayo yung magdadala sa kanila nito. Hindi nila alam. Why? Because it is a mystery. Misteryoso sa kanila ito. Hindi nila alam. It is hidden unto them. Pero ano sabi ng Bible? Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng sasabihin. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng sasabihin sa kanila. And that is no other than the Word of God. And that is no other than the gospel. Kaya nga again, sa Diyos nanggagaling yung kakayanan. Sa Diyos nanggagaling yung galing na kinakailangan natin. We need God. We need the power of God to speak of the things of God, the mystery of God to them who are lost. Ano sabi ng verse number 6 naman? Let your speech, yung sasabihin natin, yan lalabas sa ating bibig. Let your speech be always with grace. Be always with grace. Ano sabi ng Bible? Yung mga lalabas sa ating bibig, our words to speak. And that is no other than the word of God must be always with grace. Ano ibig sabihin ng grace dito? It means merong joy. Nandun yung pleasure, nandun yung delight. O nandun yung kasiyahan. So, tandaan ninyo, mga high schoolers, every time na kayo ay merong pagkakataon na makapag-share to win souls, it must always be with grace. It must always be with joy. O dapat meron kang kasiyahan to share the gospel. O dapat nandyan yung kasiyahan mo. Diba? Pansinin nyo mga high schoolers, masaya kayo sa ibang bagay pero masaya ka ba pag soul winning? Diba? Nasaan ang kasiyahan mo? Nakakapag soul winning ka pa ba?
Or wala na yung kasiyahan mo dyan, kinakailangan pang pilitin ka mag-soul winning. Di ba? Kinakailangan pang lagi kang paalalahanan para mag-soul winning. Di ba? So, wala kang excitement. Wala kang joy. Nasaan yung kasiyahan mo? Di ba? Eh, sabi ng Bible, let our speech be always with grace. Dapat, yun, pag mag-share tayo ng salita ng Diyos, sa tuwing salita ng Diyos ang babanggitin natin sa tao, dapat meron kang kasiyahan. Okay? Dapat meron kang sigla. Maalala niyo yung Acts chapter 2 in verse number 41, ang sabi ng Bible, then they that gladly receive His word. Paano tinanggap ng mga tao yung word of God? Gladly. Di ba? Masaya. Paano tinanggap ng mga tao na masaya yung gospel? Because someone gladly shared the gospel. Because meron nag-share sa kanila ng gospel na masaya. Na excited. Mga scholars sino maniniwala sa inyo? Who will believe us if we are not excited in sharing the gospel? Sino maniniwala sa inyo kung hindi kayo masaya sa pag-share ng salita ng Diyos? O di ba? Pupunta kayo sa area ninyo. O mag-soul winning tayo, mag-follow up tayo, hindi ka naman masaya. Nakasimangot ka. Di ba? Sino maniniwala sa iyo? Napupunta tayo sa area, mag-soul winning ka, napipilitan ka naman. Sinong maniniwala sa iyo na ang sasabihin mo ay patungkol sa Diyos? Di ba? Yung mga taong walang Kristo, may problema na nga. Hindi na makangiti. Ikaw na may Diyos, hindi ka rin makangiti. Paano sila maniniwala sa atin? Di ba? But sabi ng Bible, let our speech be always with grace. Dapat nasa iyo makikita ang kasiyahan ng pag-share ng salita ng Diyos. Okay? And sabi ng Bible, let your speech be always with grace, seasoned with salt. Dapat may asin. Seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Okay? Ano ibig sabihin ng Bible na seasoned with salt? Okay? Na dapat pag nagsasalita tayo, it must be seasoned with salt. Yung kailangan kumain ng asin. Kumain kayo ng asin. Okay? Ano ba ang gamit ng asin? Okay? Ano ang gamit ng salt? Salt is for protection. It is for preservation. Okay? Di ba? Noong unang panahon, wala namang mga rep. Okay? So, during those times, ang salt ang ginagamit for preservation. Okay? Para maingatan yung isang bagay. Especially pagdating sa pagkain. Okay? Pagdating sa pagkain. Ano sabi ng Bible? Alam nyo ba na dapat ganyan tayo magsalita? Okay? Dapat nakaka-preserve. Dapat it must always come with protection. Okay? Buksan niyo yung Bibles ninyo sa Matthew chapter 5 in verse number 13. Okay? And ito ang kailangan natin when it comes to soul winning and discipleship. Matthew chapter 5 in verse number 13. Okay? Yan. Okay, ano sabi po ng Bible dito? Matthew 5 verse number 13, sabi ng Bible, ye are the salt of the earth. Ye are the salt of the earth. Sino yung tinutukoy dito ng Bible na kayo? Tayo yun na mga tumanggap sa Panginoon sa Kristo. Tayo ang asin ng sanlibutan ito, sabi ng Bible. Ye are the salt of the earth. But if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Diba? Again, sabi ng Bible, we are the salt of the earth. Why? Because we have the Lord Jesus Christ. We have the Lord Jesus Christ. Kaya nga, every time na tayo ay mag-soul winning, it must always be with joy. And sabi ng Bible, it must be seasoned with salt. Nasa atin yung salita ng Diyos. Okay? And ito yung kinakailangan ng mga tao para ma-preserve ang kanilang buhay. Okay? Para maingatan ang kanilang buhay. Maingatan saan? Sa paninira ng sanlibutan. At higit sa lahat, yung masira yung kanilang kaluluwa sa lugar ng impyerno. Kaya nga, ang dapat lalabas sa ating bibig lagi ay yung nakakaayos. Hindi yung nakakasira sa kapwa natin. Hindi nakakasira sa iba.
Kaya nga ano napagandang involvement natin? Soul winning. Bakit? Kasi ang soul winning, salita ng Diyos, sinasabi natin, it is the gospel at kailanman hindi makakasira sa iba. O, di ba? Mga high schoolers, dapat yan yung makita ninyo na napakaganda na mag-involve kayo sa soul winning. O, bakit? Ang laging lalabas sa inyong bibig ay the word of God. The gospel of God. O hindi yung hindi magandang pananalita. Hindi yung pananalita na makakasira sa iba. Di ba? O, may bago na member ng ating church. O, di ba napakaganda na kayo ay encouragement yung lumalabas sa inyong bibig. Word of God na lumalabas sa inyong bibig. Hindi yung mga bagay-bagay na hindi naman makakatulong sa kanila. Di ba? Kaya nga pag may nakasama kayo na bago, siguraduhin ninyo na maayos ang lumalabas sa ating bibig. Di ba? Maayos ang lumalabas sa ating bibig. Season with salt. Nakaka-preserve. Nakakaingat, tawag dito, hindi nakakasira sa ibang tao. Kaya nga again, it is the power of God that we need. Again, when we say power, it means ability. Yung kakayahan, yung abilidad natin, yung galing natin, okay, na nanggagaling sa Diyos. Hindi yung mula sa ating sarili, kundi yan ay nanggagaling sa Diyos. Okay? So again, when we say power, it means ability. And another meaning of power, it means might. Okay? Might. When we say might, yung giting, yung katapangan. Okay? Tandaan ninyo, in soul winning, we need the power of God. Kailangan natin yung galing ng Diyos. At kailangan natin yung tapang na nanggagaling sa Diyos. Okay? Kinakailangan sa soul winning, hindi ka natatakot. Okay? Hindi ka natatakot. Sa tao, o sa tao. Dapat matapang tayo pagdating sa Panginoon. Okay? Matapang tayo pagdating sa Panginoon. Wala tayong kinakatakutang tao. Again, sa tao, baka mamaya wala palang takot, pasukin mo na lang, kahit malalaking aso dyan. Wala na, patay ka na. Pagdating sa Panginoon, dapat matapang tayo. Ano sabi ng Bible? Huwag tayong mamili. Sabi ng Bible, be courageous. Dapat matapang tayo. Sabi ng Bible in Deuteronomy chapter 31, in verse number 6. Deuteronomy chapter 31, in verse number 6. Sabi ng Bible, be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them, for the Lord thy God, He it is that doth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Diba? Ang Diyos ang kasama mo. Kaya huwag kang matakot kahit kanino man. Kung makita mo, parang mukhang mayaman. Malaki ang bahay. Diba? Nagdadalawang isip ka ngayon kung kakatakin mo. Bakit? Baka mataas na tao, baka mayaman na tao. Pero anong kailangan natin? Power ng Diyos. Might. Tapang na nanggagaling sa Diyos. Na kahit sino pa yan, kailangan niya ng salita ng Diyos. Kailangan niya ng gospel, kaya kinakailangan mong ibahagi sa Kanya ang salita ng Diyos. Okay? Ang salita ng Diyos. Joshua chapter 1 in verse number 6. Sabi ng Bible, be strong and of a good courage, for unto this people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Be courageous. Ano sabi ng Bible? Dapat matapang ka sa soul winning. Diba? Mga schoolers. Nakakalungkot kung matapang ka sa ibang bagay. Lalo na pagdating sa kasalanan. Pero pagdating sa tama, pagdating sa para sa Panginoon, natatakot ka. Naduduwag ka. Alam nyo kung saan dapat tayo matapang? Yung sa tama. Yung para sa Panginoon. Especially when it comes to being involved in soul winning and discipleship. Dapat dyan mo ilabas yung tapang mo. Sabi ng Bible, 2 Timothy chapter 1 in verse number 8. Second Timothy chapter 1 in verse number 8. Okay? Sabi po ng Bible dito, be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord. Okay? Ano sabi ng Bible? Be not ashamed.
Ano ibig sabihin nito? Dapat hindi tayo mahihiya. Dapat po hindi natin ikinakaya. Pag tinanggap mo ang Panginoon Kristo, nagsisi tayo nating kasalanan, meron kang Panginoon Kristo, tinanggap mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ikaw mismo nakaranas. Ikaw mismo ang makakapag-testify. Meron kang testimony na meron kang Panginoon Kristo. Kaya wag mo ikahiya. Okay? Kaya nga pag nahihiya tayo mag-soul winning, alam nyo ba, ang kinakaya natin ay walang iba kundi ang Diyos. Okay? Ang ikinakaya natin ay ang Diyos. Pero sabi ng Bible, be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel, according to the power of God. Again, be not ashamed because we have God's power. We have the might na nanggagaling sa Diyos. Share God's word with God's might. Mag-soul winning tayo na merong katapangan. Bakit tayo matapang? Bakit tayo matapang? Kasi tama yung ginagawa natin. Okay? Ang kasama natin ay ang Diyos. Diba? Mga schoolers, matakot kayo sa kasalanan. Ngunit maging matapang kayo pagdating para sa Panginoon. Romans chapter 1 in verse number 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is, again, sabi ng Bible, the power of God. Diba? The power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Kaya nga, ang kailangan natin is the power of God when it comes to soul winning. Ang kailangan mo ay katapangan na nagmumula sa Diyos. Okay? Katapangan na nagmumula sa Diyos. Philippians chapter 1 in verse number 20. Philippians chapter 1 in verse number 20, sabi ng Bible, according to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed. Sabi ni Apostle Paul, wala akong dapat ikahiya. But that with all boldness, kundi buong katapangan. Sabi po ni Apostle Paul, buong katapangan. As always, so now also Christ might be magnified in my body. Bakit sino itinataas niya? Walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Whether it be by life or by death. Sabi ni Apostle Paul, kahit pa kamatayan. Kaya nga, we need God's power. We need God's might in soul winning. Diba yun? Again, sabi ko nga sa inyo mga schoolers, tapang sa tama at hindi yung sa mali. Tapang sa tama at hindi yung sa mali. Kaya nga kinakailangan mag-involve kayo sa soul winning. O mga schoolers, again, challenge ko nga sa inyo, every time na papasok kayo, at least makapag-share kayo. At least makapag-share kayo. Tandaan ninyo, ay kasama ninyo ang Diyos. You have God's power. Again, when we say power, ano ibig sabihin? Ability, might. Diba? Yung kagalingan. Meron sa iyo yung galing nanggaling sa Diyos. Meron sa iyo yung tapang na nanggaling sa Diyos. And another meaning ng power is strength. Okay? Ability, might, strength. Ano ibig sabihin ng strength? Kalakasan. Diba? Tibay, yung tatag. Alam niyo ba, na ito rin yung kailangan natin pagdating sa Panginoon. Ba? Bakit? Maraming nagso-soul winning sa una, pero habang tumatagal, napapagod sila. Habang tumatagal, nawawala. Pero, alam nyo ba, again, meron tayong kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Okay? Again, anong na-receive natin? Power na nanggagaling sa Diyos. And when we say power, it means strength. Yung tatag, yung kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Okay? But let me just remind you, mga high schoolers, brethren, we can be wearied physically. Pwede tayong manghina physically. But not spiritually. Dapat hindi sa spiritual. Okay? Di baling may, kasi normal, tao tayo eh. Nangihina ba tayo bilang mga tao? Sa bawat isa po na nakikinig, nangihina po ba tayo bilang isang tao? Pag hindi ka nanghihina, baka hindi ka na tao. Delikado yun. Masyado ka na malakas para sa mundo ng mga halimaw.
Amen. Normal na nangihina tayo. Pero ano sabi ng Bible? Galatians chapter 6 in verse number 9. Ay, lang matanda niyo sa devotion. Galatians chapter 6 in verse number 9. Ano sabi ng Bible? And let us not be weary in well doing. Ano sabi ng Bible? Huwag tayong mapagod. Sa ginagawa natin para sa Panginoon, for in due season we shall reap, if we faint not. Huwag tayong mapagod. Ano ibig sabihin dito ng Bible? Bakit sinabi po ng Bible dito na huwag tayong mapapagod? Napapagod nga tayo tao eh. Physically, napapagod tayo. But spiritually, dapat huwag nating hayaan na mapagod tayo. Okay? Again, we have God's power. O nasa sa atin ang Diyos. Sabi ko nga, di bali manghina ka physical. Kasi normal. Minsan magkakasakit tayo. Kasi tao nga po tayo eh. Hindi naman tayo bato. Manghihina tayo, may kahinaan. Kayo po mga adult. And syempre, hindi naman po pabata. Okay? Patanda. At of course, merong kahinaan. Pero manghihina man physically. But ang wag mong hayaan na manghina yung spiritual mo. Wag mong hayaan na mawalang isang araw, mawalan ka na ng gana para sa Panginoon. Diba? Kaya nga mga schoolers, we need God's power, we need the strength na nanggagaling sa Diyos. May kahinaan tayo sa physical, pero ang magdadala sa ating physical is our spiritual. Yung ating spiritual. Ito dapat ang magtutulak sa iyo to win souls. Ito dapat ang magtutulak sa atin to win souls. Sabi ng Bible, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Hindi mo alam sa kasipagan mo, dahil sa tuloy-tuloy, 'di ba? Hindi yung mga binabalik-balikan natin sa soul winning, hindi naman lahat na pag soul winning mo sa Sunday ay makakarating na. Hindi, yung iba kailangan mong balik-balikan. Ano sabi ng Bible? Huwag kang mapagod. Sinabi na sa'yo, huwag mo na akong balikan dito. Ayaw akong magsimba. Pero dapat ikaw huwag kang mapagod. Balik-balikan mo pa rin. Ano sabi ng Bible? For in due season, we shall reap if we faint not. Hindi mo alam, isang araw, maintindihan niya, makita niya, ba't kaya laging balik ng balik dito si Dexter? Ba't kaya balik ng balik dito? Ba't kaya parang lagi akong pinipilit sa simbahan? O di ba? Masubukan ko magsimba sa kanila. Hindi mo alam. Dahil sa hindi mo pagtigil na pagpunta dyan, dahil sa hindi ka napagod na balik-balikan siya, isang araw makakasama. At hindi mo alam, doon na tuloy-tuloy na siya. Kaya nga sabi ng Bible, let us not be weary. 2 Thessalonians chapter 3 in verse number 13. 2 Thessalonians chapter 3 in verse number 13. Sabi ng Bible, but ye, brethren, be not weary in well-doing. Okay? Huwag tayo mapagod. Don't be weary in sharing the gospel. Again, ano yung meron sa atin? God's power. Ano ibig sabihin? Pag sinabi nating power, number 1 is ability. Yung galing, yung kakayahan na nanggagaling sa Diyos. Second is might. Yung tapang na nanggagaling sa Diyos na dapat hindi natin ikakaya yung tinanggap natin na Panginoon Kristo. And strength. Diba? Yung tibay, yung kalakasan, yung tatag. Again, nanghihina tayo physical. May kahinaan tayo. Napapagod tayo. Diba? Lalo pag Sunday, susundo ka, aakyat manaog ka, pagbaba mo, biglang hindi sasama. Tapos aakyat ka na naman, susunduin mo. Di ba? Balik-balik ka. Of course, nakakapagod. Merong kapaguran, physical. Pero again, huwag mo hayaan na mapagod ka spiritual. Diba? Huwag mo hayaan na mapagod ka spiritual. Kundi, ito dapat yung magtutulak sa atin na we have God's power. We have the strength na nanggagaling sa Diyos. Okay? Kaya again, in soul winning and discipleship, what we need is God's power. Okay? What we need is God's power. It is what will give us the ability. Okay? Ulit, mga high schoolers, hindi nyo kinakailangan pang sabihin ninyo na hindi kasi ako matalino eh. Ang totoong matalino ay nanggagaling sa Panginoon. Okay? Ang totoong matalino
ay yung nagbabahagi ng salita ng Diyos. Bakit? Ang talino na meron ka ay nanggagaling sa Panginoon. Eh sino pang mas tatalino sa Panginoon? Wala. Okay? Kahit sino pa na nagtapos sa pinakamataas na paaralan, okay? Wala po yung maikukumpara sa talino na nanggagaling sa Diyos. And yun ang meron ka. At yun ang kailangan mo in soul winning and discipleship. Okay? It is God that will give us the might. Yung tapang. Again, kaya tayo dapat maging matapang sa soul winning dahil ito'y tama. Ang lumalabas sa ating bibig, ang binabahagi natin ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Diba? Hindi lahat sasang-ayon sa'yo. Yung iba ayaw niyan. Yung iba itataboy ka, pero bakit? Yun ba ang rason para tumigil tayo? Para mahiya tayo? And yung strength, diba? Yung kalakasan, yan ay nanggagaling sa Panginoon. And that is what we need in soul winning and discipleship. Yan yung kinakailangan natin. Okay? The power of God na meron sa atin. Yan yung meron sa iyo. Bilang mga tumanggap sa Panginoon Kristo. The power of God. Hindi kili-kili power. Yung delikado yan. Okay? Ano sabi ng Bible? 2 Timothy chapter 2 in verse number 17. Okay, last verse na babasahin natin. 2 Timothy 1 verse 7 pala. 1 verse 7. 2 Timothy chapter 1 in verse number 7. Okay, sa verse natin, ano sabi ng Bible doon? But ye shall receive power. Okay? After that ye have received the Holy Ghost. Dito naman sa 2 Timothy chapter 1 in verse number 7. Ano sabi ng Bible dito? For God, okay, hath not given us the spirit of fear. Di ba? Hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirito na merong kinakatakutan. Okay? Kundi ano ang ibinigay ng Diyos sa atin dito? But of power. Diba? But of power. And of love. And of a sound mind. Okay? Kaya nga, ito yung kinakailangan natin. Okay? Mga high schoolers, again, ito ang kailangan ninyo. Kaya napahalaga na maintindihan ninyo. Napahalaga na makita ninyo na dapat mag-involve kayo sa soul winning and discipleship. Okay? Again, what we need is the power of God. Okay? And ano po ibig sabihin pag sinabi ng Bible na power? Number 1 is ability. Yung galing na nanggagaling sa Diyos. Hindi yung galing mo. Okay? Hindi yung kung kani-kaninong galing, kundi yan yung kakayahan. Yung galing na nanggagaling sa Diyos. Okay? Ability. Might. Diba? Yung tapang na nanggagaling sa Diyos. Diba? Mga high schooler, dapat dyan kayo maging matapang. O yung iba sa inyo, tapang ninyo pagdating sa school ninyo, nangamon na suntukan, mag-share ka nga ng salita ng Diyos. O hindi yun ang totoong katapangan. Okay? Ang totoong katapangan ay yung kaya mong magbahagi ng salita ng Diyos. O di ba? O bakit pag matapang sa kung ibang bagay? Pero pag mag-share ng salita ng Diyos, nahiya kasi ako eh. Di ba? Asan yung totoong tapang doon? Di ba? Maging matapang na rin lang tayo doon na sa tama. And strength, di ba? Yung kalakasan. Again, mga high schoolers, may kapaguran na. Papagod rin tayo mga young people, syempre. Di ba? Again, tao tayo. Normal na napapagod. Ang abnormal pag hindi ka na napapagod. Sobrang lakas mo naman. 'Di ba? Napapagod tayo pero sa physical. Pero wag mo hayaan na mapagod ka spiritual. Wag mo hayaan na isang araw ay hindi ka na nagso-soul winning. Kung ngayon ay hindi ka nagso-soul winning, napagod ka na spiritual. Balik mo. Ibalik mo yung kasiglahan mo, ibalik mo yung kalakasan mo. O sa soul winning. Anong kailangan mo? Ano ang dapat magtutulak sa atin? Yung tinanggap natin na power na mula sa Diyos simula nung tinanggap natin ang Panginoon Kristo. Okay? So, mga high schoolers, kinakailangan, again, mag-involve kayo sa soul winning, sa discipleship. Dapat siguraduhin ninyo na hindi yan mawawala sa inyo. Okay? Hindi yan dapat mawala sa inyo. Okay? Ang kailangan natin, again, is the ability, the might, the strength na nanggagaling sa Diyos. Okay? Because we have the power of God. Nasa atin ng
miraculous power, yung kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos. Okay? Yan ang kailangan natin. Okay? In sharing the gospel, okay? Ang binabagi natin ay salita ng Diyos eh. Anong dapat mong katakutan? Anong dapat mong ikahiya? Okay? And sabi ko nga sa inyo, dapat lagi kang masaya when it comes to soul winning. Dapat hindi ka pa nagsasalita, alam na nila na salita ng Diyos ang sasabihin mo. Di ba? Hindi ka pa nagsasalita, ibig sabihin nakikita sa itsura mo. Alam na nila na meron kang Diyos. Di ba? Hayaan niyo yung kinakantsawan kayo, uy, maka-Diyos siya, ang ganda na suot niya. Di ba? Sa mga babae, mukhang Maria daw. Sa mga lalaki, banal-banal. Di ba? Pero yun ang tama eh. Ignorante sila, kaya sila ganun. Kaya nila sinasabi yun. Kaya nga, yan, ang maganda dito, at least, alam nila na meron kayong Diyos. Alam nila na salita ng Diyos ang sasabihin ninyo. Diba? Hindi nyo ba yung napapansin? Palapit pa lang tayo, nagtatakbuhan na sila. Bakit? Kasi ewan ko, bakit takot sila sa salita ng Diyos? Diba? Pero at least alam nila na salita ng Diyos ang sasabihin natin. Isa naman, iba ang mapagkamalang ka na magnanakaw. Pagkamalang ka na kung ano-ano dyan. Mas maganda na makilala tayo na mag-share ng salita ng Diyos. Mas maganda na makilala tayo na merong Diyos. Yun. Kaya nga mga schoolers, again, papasok na naman kayo sa inyong mga schools. Naniniwala ko na hindi pa lahat yan nasharean. Lahat ng makakasalubong ninyo hindi pa yan nasharean. O yung mga schoolmates ninyo, siguraduhin ninyo na sa ngayong araw na ito, makakapagbahagi kayo ng salita ng Diyos. And pagka-share ninyo, diretso invite nyo na sa simbahan. Invite kita sa Sunday. Makasama ka sa aming simbahan. Makita mo yung aming bahay-sambahan. Makapahinig ka ng salita ng Diyos. Ganun. At sabi ko nga sa inyo, hindi nyo alam. Yung ma-invite mo na yan, makarating, madidisciple mo. Isang araw, kasama mo na rin. Magbabago yung kanyang buhay. Diba? Kaya nga mga schoolers, be involved in soul winning and discipleship. And tandaan ninyo, we have the power of God. Again, you have the ability, you have the might, you have the strength na nanggagaling sa Diyos. Okay? And same as with the members, I hope na ako po ay naging blessing sa inyo sa umaga pong ito. Maraming salamat po sa inyo pong pag-antabay sa ating pong programa. Okay? And bago po muna kami magpaalam at bago namin kayo batiin, syempre po ay papakinggan muna natin ulit itong mga high schoolers natin dito. Share rin nila yung kanilang mga naunawaan sa ating devotion sa umaga po nito. So, yan, sige. May mic ka ba? Tingin kayo sa camera. Good morning kayo sa mga audience natin. Magandang umaga pa sa ating lahat. Ang natutunan ko po is dapat gamitin po natin yung kakayahan natin na ibinigay ni Kristo and dapat may kasiyahan po tayo sa pag-uwi ng kaluluwa. And dapat ang lumalabas sa ating bibigay hindi nakakasira sa iba at hindi dapat hindi magandang salita yung lumalabas sa bibig natin. And wag dapat tayong mamili ng taong shasharan natin. And dapat matapang tayo sa pagsusulwining. Mm-hmm. Natutunan ko din po na pwede tayong manghina physically pero wag nating hayaan na manghina po tayo spiritually. At ang commitment ko po is mag-involve sa soul winning and sa pag-disciple. Yun lang po. Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po is dapat hindi mo pa po kinakausap yung sinisharan mo. Dapat nakikita na sa'yo na magsasalita ka ng word of God about kay God, and dapat
hindi yung kagalingan mismo natin yung kailangan natin sa pag-share ng Word of God, kundi yung kagalingan na mula sa Diyos. At yun nga po, sino yung maniniwala sa atin na sino maniniwala sa i-share natin kung hindi naman nakakikita sa atin at nakasimangot tayo. And dapat yung lumalabas sa atin ay hindi nakakasira sa iba, kundi nakaka-bless po sa kanila. And normal lang din po sa ating mga tao na mapagod physically, pero sa spiritually ay hindi po yun normal. And yung totoong matapang po ay dapat kayang makapag-share ng Word of God at hindi siya matapang gumawa ng kalokohan. Yun lang po. Good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay dapat magkaroon tayo ng kasayahan sa pagsusol winning at dapat matapang ka sa tama. Dapat hindi natin kinakahiya ang pagsusol winning. Kapag kinakahiya natin ang soul winning, ang kinakahiya natin ay ang Diyos. At wag tayong maging matapang sa paggawa ng kasalanan. Dapat matapang tayo sa salita ng Diyos. At yun lang po. Good morning po. Yung natutunan ko po ay dapat po magkaroon po tayo ng compassion for souls. At wag po nating hayaan na mapagod tayo sa spiritual life natin. Sabi nga po ni Kuya Masya kanina, napapagod po tayo spiritually, pero wag po nating hayaan na mapagod tayo sa spiritually. At dinadalain ko ay physically. At wag natin ikahiya ang Diyos. At dapat po mag-share po tayo ng Word of God na with courage at with power of God. At dapat maging matapang tayo sa tama at huwag tayo maging matapang sa paggawa ng mali. Po ay wag po tayong mahiyang magbahagi ng salita ng Diyos. Mahiya po tayo sa mga ginagawa nating mali at dapat masaya tayo nagsusulining para makita ng tao kung tayo talaga anak ng Diyos. Morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay dapat simula po ng tanggap po natin ang Panginoon, tayo na po ay parte ng kanyang katawan. At dapat po meron pong kasiyahan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. At dapat po matapang po tayo sa tama at sa gawain ng Panginoon. At dapat hindi po natin hayaan na manghina po tayo spiritually. Kailangan po natin ng power from God pag nagbabahagi po tayo ng Panginoon ay ng salita ng Diyos. Yun lang. Mic niya, Joan. Sige, ikaw naman. Sige. Yan, good morning po sa ating lahat. Ang natutunan ko po, huwag natin ikahiya ang pag-soul winning. Kasi kailangan ng tao yan. Dapat i-share natin kung anong natanggap natin sa Panginoon. At dapat huwag tayong mahiya na gumawa ng mali. Gumawa ng tama. Tadya na. At dapat wala tayong pinipiling tao. At Lex, yun lang po. pinipili. Ayan. Sige po. Ang natutunan ko naman po ay ang soul winning in discipleship po, ito po ay trabaho ng mga anak ng Diyos. At kapag tayo po ay mag-soul winning, kailangan po natin ng power ng Diyos. At
kapag kapag nasyalan po tayo, may marireceive po tayong power ng Diyos. At hindi pong kagalingan natin ang kailangan, kundi yung power po ng Diyos. At na at at mas maganda po na maganda po yung nakaka-encourage po yung lalabas sa bibig natin, hindi yung mga masasamang salita. At wag dapat po natin piliin ang mga sinashare natin at mag-share po tayo ng may courage lang po. Alright, so thank you sa inyong mga natutunan. Kaya siguraduhin nyo ngayong araw na ito ay i-apply nyo kagad yung napakinggan ninyo. Makapag-share kayo, makapag-invite kayo. And ganoon rin po sa mga nakikinig sa umaga pong ito. Ayan, o si Sam. Nandito pala si Sam. Wow. Ibang high schooler dyan. Si Ma'am Beth, si Rochelle, college to eh. Ay. Good morning. Yun, si Ma'am Tin. Sabi niya, amen po, and that is another main reason na hindi dapat mahinto ang pag-soul winning dahil ang heartbeat ng Panginoon ay ang souls. Therefore, He will always give us the strength, the power, and provision to win souls. Katamaran na lang talaga ang humahadlang. So po yan, Ma'am. Yan. And si Ma'am Heidi, yan, sabi ulit ni Ma'am Tin, it is not by our own might or wisdom, but by the power, wisdom, and grace of God in winning souls. Depende na lang talaga sa puso natin ang pagsunod sa Great Commission ng Panginoon. Yun, totoo po yun, Ma'am. And we can be a blessing to others. Yan, sabi ni Ma'am Tin. Ano daw, sabi mo? Matapang sa pagharap din sa mga aso. Yan. Totoo rin naman yan. Pag kinagat ka subukan mo kagatin rin. Magatang kayo. Ayun, mira. Ano sabi mo? Amen po, dapat hindi nanghihina sa gawain ng Diyos, kundi mas lalong lumalakas at sumasaya. Yun. Ba talaga si Ma'am Tin, no? The longer I serve Him, the sweeter He grows. Sige, kakantayin muna daw yun ni bago. Dahil sa kilikili power, hindi na. Yun lang. Hindi nyo kailangan yun, mga high schoolers. Ha? Yung kilikili power na yan. Si Ma'am Rulin, Ma'am Mercy, yan. Sabi ni Ma'am Mercy, yes po, we need always God's power and Holy Spirit because He's the one who convinces the soul. Yan. Sabi ni Ma'am Mercy. Ano? Amen. Face pa lang ay makikita na ang Diyos. Yun. Looking fresh. Face pa lang. Looking fresh. Kaya always looking fresh and blooming ang mga soul winners. Kaya nga, grabe talaga. Magapo si Dexter at si Pong. Diba? Kalasi talaga na mata. Abira. Looking fresh and blooming. Yes, Yan. Alam niyo, ang flower pag nag-bloom, ayan. Sir Bore, sino ba mga dyan, sir? O yun, si Rochelle nag-share. Sabi niya, amen, ang natutunan ko po. Asan ba to si Rochelle? Ay, umalis na. Ang natutunan ko po, dapat gamitin natin yan, yung kakayahan na binigay ng Panginoon para makapag-share ng kaligtasan sa bawat tao. Ganon rin po sa tapang natin sa pag-share at magkaroon ng kasiyahan yan, sa pag-share ng kaligtasan at mas lalo pa po tayong lumago yung salita ng Diyos. Yan. Amen. Yan lang ba, sir, yung mga comments natin? Yan, wala na. Okay, so sa mga hindi namin nabati pero nakikinig po kayo, ayan. Salamat po sa inyo pong pakikinig sa umaga pong ito. And ingat po kayo sa buong magapon and don't forget na makapag-share po ng salita ng Diyos. Okay, and then bukas po ay Wednesday. Again, mga high schoolers, mag-attend kayo, midweek service natin, and ganoon rin po sa inyo po mga members. Okay? And sige po, at tayo po ay magwawakas na sa panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa umaga pong ito. Salamat po, Panginoon, sa natapos naming devotion. Muli, salamat po, Panginoon, sa
maayos po na pahinga na ipinagkaloob niyo po sa amin. Sa buong magdamag at ginising niyo po ulit kami, Panginoon, ngayong umaga. At binigyan niyo po kami ng kalakasan at nakapag-devotion po kami, Panginoon. Nakapakinig po kami ng inyo pong salita. At pagpalain niyo po ang buong maghapon, yung mga papasok po sa school, mga magtatrabaho, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kalakasan sa buong maghapon na kailangan po nila. And especially ay makapag-share po ng inyo pong salita. Kayo pong magbigay ng wisdom, ng kalakasan po sa kanila, ng tapang to share your word at makapag-invite po, Panginoon, dito po sa inyo pong bahay-sambahan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang at pagkakasala po sa inyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, thank you po sa lahat po na nakinig at ingat po kayo sa buong maghapon. God bless po sa inyo.